overthinking is not because mahina ka. Kadalasan kasi gusto mo lang siguraduhin na hindi ka magkamali, di ba? Pero ang problema, imbes na makatulong, lalo kang napaparalyze. So, ito ang totoong paraan para makontrol itong pag-overthink natin. Una, sa listahan natin, ihiwalay ang may control ka versus wala kang control. Yung gagawin mo, tanungin mo sarili mo, may magagawa ba ako dito ngayon? May action ba akong pwedeng gawin within 24 hours? Kung meron, gawin mo kahit malit lang, di ba? Kung wala, edi paulit-ulit mo lang yan. Pinapahirapan mo ang sarili mo yan. Kasi overthinking thrives sa mga bagay na wala tayong control. Tandaan mo yan. So, sunod naman ay bigyan mo ng deadline ang pag-iisip, di ba? Sabihin mo sa sarili mo, mag-iisip lang ako tungkol dito ng 10 minutes. Mag-set ka ng timer. Pagtapos na, tapos na. Hindi lahat ng problema kailangan pag-iisipan mo ng 3 oras. Pakatagal naman nun. Diba? 10 minutes is enough. So, pangatlo, isulat mo. Wag mo lang isipin. Kapag nasa utak kasi, pag nasa utak lang, lumalaki. Pero kapag naisusulat natin, nakakasulat tayo, nagiging konkreto yung problema na pwede nating masolusyonan, di ba? Try nyo to. Isulat mo kung ano yung kinakatakutan mo, di ba? Yung worst case scenario. Anong realistic na mangyayari? Or, at ito pa, anong first small step mo? Di ba? Madami kasi sa iniisip natin, hindi naman pala yun yung mangyayari, di ba? So, pang-apat na tayo, gumalaw ka. Yun. Importante yan. Kasi, pag nag-overthink tayo, yung overthinking kasi, it loves stillness. Maglakad ka, mag-workout ka, or maglinis ka ng kwarto kahit mga 15 minutes lang. Movement resets your mind. Diba? So, sa panglima naman natin, tanggapin natin na hindi lahat may sagot sa ngayon. Diba? Minsan kasi, hindi mo kailangan ng sagot. Kailangan mo lang ng lakas ng loob para harapin ang bukas. Hindi mo makokontrol yung future. Pero, makokontrol mo ang kilos mo ngayon. So, bigyan kita ng totoong real talk. Ang overthinking kadalasan galing sa takot, insecurity, gusto maging perfect, ayaw masaktan. Pero tandaan mo to, hindi mo kailangan maging 100% sure para kumilos. Kailangan mo lang maging 1% braver kaysa kahapon. So, yun na yun.